Mayroong isang katotohanan na hindi sinasabi sa iyo ng mga dealer kapag ipinapakita nila sa iyo ang kintab ng isang bagong truck. Ang pinakamahal na makina ay hindi palaging ang nag-iiwan ng mas maraming pera sa iyong bulsa. Kung minsan, ito mismo ang mas nagpapahirap sa iyo sa gastos. Sa mundo ng transportasyon, kung saan ang bawat kilometro ay isang laban-laban sa oras at pagkaluma, ang tunay na kayamanan ay binuubuo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pabigla-biglang desisyon. Ang mga truck na makikilala mo ngayon ay hindi ang pinakamalala sa listahan. Ngunit sapat ang pang-anib ng mga ito para sirain ang isang hindi handang may-ari. Ang mga ito ang panimula ng impyernong pinansyal. Bilang 14, Ford F650/F750, mga modelong 2015 hanggang 2018 na may makinang Powerstroke 6.7L. Mayroong mga truck na nangangako ng malaki at tumutupad ng kaunti. Ang Ford F650 at F750 ng mga taong ito ay isa sa mga ito. Sa papel, tila ito ang perpektong kagamitan para sa katamtamang trabaho. Ang katibayan ng isang truck na may mekanika ng isang dambuhalang pickup gigante. Sa praktika, naging isa itong bangungot sa talyer. Ang pinakamaluba at paulit-ulit na problema ay nakakaapekto sa sistema ng pagpapalamig na idinisenyo sa paraang hindi sapat para sa mga pangangailangan ng patuloy na pagtatrabaho. Kapag ang makina ay nagsimulang uminit ng higit sa nararapat at madalas itong nangyayari, ang mga kahinatnan ay nagkakasunod-sunod. Ang gasket ng kulata ay bumibigay, ang kabisal ay nadedeporma, at ang langis ay nagsisimulang humalo sa palamig. Ang bayad sa pagkukumpuni sa puntong yon ay maaaring lumampas sa $15,000 nang walang kahirap-hirap. Kasama pa rito ang transmission torque shift na sa mga modelong ito ay dumaranas ng maagang pagkasira sa mga solenoid at sa katawan ng mga balbula na nagiging sanhi ng mga biglaang pagbabago na nagtatapos sa pagkasira ng natitirang bahagi ng tren motriz. Ang pinaka-nakakabahala ay ang edad kung kailan nagsisimula ang mga problema. Hindi natin pinag-uusapan ang mga truck na may kalahating milyong kilometro, kundi ang mga unit na halos lumampas lang sa 100,000. May mga driver na dinala na ang mga ito sa talyer bago pa man maka-1-2 taon ng paggamit. Ang pagbili ng isa sa mga Ford na ito ay parang paglalaro ng rulyeta rusa na may 3 bala sa tambor. At kapag natalo ka, talo ka ng malakas. Bilang 13, Chevrolet Kodiaq/GMC Top Kick. Mga modelong may makinang Duramax 6.6L ng unang henerasyon. Nagkaroon ng panahon na ang mga katamtamang truck na ito ng General Motors ay namayani sa mga plota ng munisipyo at konstruksyon. Ang mga ito ay matitibay, may magandang imahe, at ang makinang Duramax ay nangako ng pagiging maaasahan na nakamit ng tatak sa kanilang mga pickup. Ngunit inilangtad ng panahon ang kanilang mga kapintasan. Ang sistema ng iniksyon ng mga unang Duramax na inilagay sa mga chassis na ito ay napatunayang mas masilan kaysa sa nararapat. Ang mga injector ay nasisira ng may nakakabahala na dalas. At kapag nangyari yon, hindi lamang nito itinitigil ang truck, kundi maaari nitong madumihan ang langis ng krudo na sumisira sa mga bearing at crankshaft sa proseso. Ang modulo ng kontrol ng makina na matatagpuan sa isang lokasyon na tila idinisenyo upang mag-ipon ng dumi at kalawang ay nagbibigay din ng mga problema. Isang araw ay gumagana ang truck. Sa susunod na araw ay hindi ito aandar. At ang pagsusuri ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Ngunit ang pinakamahigpit na palo para sa kasalukuyang may-ari ay ang pagkakaroon ng mga piyesa. Itinigil na ng Chevrolet at GMC ang paggawa ng mga modelong ito ilang taon na ang nakalilipas.
At marami sa mga partikular na bahagi nito ay hindi na ginagawa. Ang paghahanap ng isang segunda manong piyesa na nasa mabuting kalagayan ay isang mahabang paglalakbay. At kapag nahanap mo ito, ang presyo ay napakataas. Ang Kodiak at ang Topkick ay naging mga truck na kapag nasira, ay nananatili ng ilang buwan sa talyer habang naghihintay ng piyesa na hindi kailanman dumarating. Isang hatol sa panghabang buhay na pagkaimbak. Bilang 12, International Durastar. Mga modelong may makinang Max Force 7. Kung merong isang makina na karapat-dapat sa isang natatanging lugar sa anumang listahan ng mga mechanical na sakuna, iyon ay ang Max Force 7 ng International. Isang V8 na diesel na 6.4 na litro na binuo ng kumpanya upang sumunod sa mga regulasyon ng emisyon ng hindi gumagamit ng urea at naging isang monumento sa masamang inhinyerya. Ang sistemang EGR na isinailalim sa mga imposibleng pangangailangan ay nababara ng may nakakagulat na dalas. Ang mga injector ay nasisira ng sunod-sunod. Ang mga turbo na may variable na geometry ay tumitigas. At kapag nangyari ang lahat ng yun, ang makina ay pumapasok sa isang mabisyong siklo ng patuloy na mga regenerasyon na nagtatapos sa pagtunaw ng mga piston o pagbitak ng mga kabizal. Lupeor del Max Force 7 ay hindi ito nagbibigay ng babala. Maari kang magkaroon ng isang truck na gumagana ng perpekto isang araw at sa susunod na araw, nang walang paunang abiso, ang makina ay hihinto na lang. Ang mga bayad sa pagkukumpuni ay naglalaro sa pagitan ng 12 at 20,000 dolyar, madalas ay masigit pa sa halaga ng buong truck. Nakatanggap ang international na mga grupong demanda. Ang mga buong dealer ay napuno ng mga Durastar na naghihintay ng mga bagong makina. At ang mga may-ari ay natuto ng isang masakit na aral. Huwag kailanman bumili ng unang henerasyon ng isang makina na idinisenyo upang sumunod sa mga imposibleng pamantayan. Ang Durastar na may Max Force 7 ay isang bombang may oras na sa madaling panahon o sa huli ay sasabog. Bilang 11, Mitsubishi Fuso FE/FG. Mga modelong 2006 hanggang 2010 na may makinang 4M50. Ang Mitsubishi Fuso FE at FG ay naging mga hari sa loob ng ilang dekada sa paghahatid sa lungsod at mga aplikasyon ng cab-over. Ang kanilang siksik na sukat, ang kanilang kakayahang manyobrahin, at ang kanilang kadalian sa paggamit ay nagdala sa kanila upang maging paborito ng mga plota ng mensahero, serbisyo ng munisipyo, at maliliit na negosyo. Ngunit sa pagitan ng 2006 at 2010, may mali na nangyari. Ang makinang 4M50, isang 4 na silindro na diesel na 4.9 na litro, ay nagsimulang magbigay ng mga problema na nagmansa sa reputasyon ng tatak. Ang turbo, sa partikular, ay napatunayang isang mahinang bahagi. Idinisenyo ito na may geometry na hindi nakatatagal ng mabuti sa mga siklo ng trabaho sa lungsod, na may patuloy na pag-andar at paghinto. Ang mga alabes ng turbo compressor ay tumitigas. Ang pressure ng paghihip ay bumababa at ang makina ay nawawalan ng lakas hanggang sa maging halos walang silbi. Ang sistemang EGR na mali rin ang sukat ay nababara ng uling at pumupuwersa sa patuloy na mga regenerasyon na nagtatapos sa paghalo ng krudo sa langis. Kapag dinala ng may-ari ang truck sa talyer, ang balita ay palaging pareho. Pagkukumpuni ng turbo, paglilinis ng EGR, posibleng pinsala sa mga inyektor. Ang bayad ay nasa humigit kumulang 5,000 dolyar, madalas ay masigit pa sa ibinayad para sa truck bilang segunda mano. Ang pinakamalala ay ang mga problemang ito ay paulit-ulit, walang tiyak na solusyon,
pansamantalang tapal lamang. Ang FE/FG ng mga taong yon ay naging sakit sa ulo ng maraming maliliit na negosyante na nagtiwala sa isang tatak na may magandang pangalan. Bilang 10, Isuzu NPR/NQR, mga modelong 2004 hanggang 2007 na may makinang 4 HE1. Ang Isuzu ay may reputasyon sa pagbuo ng mga makinang hindi nasisira. At totoo ito, binubuo nila ang mga ito. Ngunit sa pagitan ng 2004 at 2007 sa makinang 4 HE1, may isang bagay na nabigo. Ang 4 na silindro na diesel na ito, na siyang kagamitan ng mga tanyag na NPR at NQR, ay nagkaroon ng talamak na problema sa sistema ng iniksyon na nagdala sa pagbagsak ng higit sa isang may-ari. Ang mga injector, sa halip na tumagal ng daan-daang libong kilometro na inaasahan, ay nagsimulang masira sa paligid ng 150,000. Sa simula, ang mga sintomas ay banayad, kaunting puting usok sa pag-andar, medyo mas mataas na konsumo, ilang paminsan-minsang pagkawala ng lakas. Ngunit kung babalewalain ng driver ang mga hudyat na iyon, ang kinalabasan ay sakuna. Ang isang injector na nasisira sa isang makinang diesel na common rail ay hindi lamang humihinto sa tamang pag-spray ng gasolina. Maaari itong magtapos sa pag-iniksyon ng likidong krudo ng direkta sa silindro. Ang krudong iyon ay hinuhugasan ang film ng langis mula sa mga dingding, hinahalo ang pampadula sa carter, at, sa huli, ay nagiging sanhi ng pagtigas ng isang piston o ang pagkabasag ng isang biyela. Ang pagkukumpuni sa puntong iyon ay nangangailangan ng ganap na pagbukas ng makina, pag-aayos ng block o pagpapalit nito ng buo. Sa pagitan ng $8 at $12,000 pagkatapos, ang may-ari ay mahaharap sa isang truck na mas mababa ang halaga kaysa sa ibinayad niya para ayusin ito. Ang 4 HE1 ay isang mahusay na makina kapag gumagana. Ngunit kapag nasira, nasisira ito ng todo. Bilang Siam, Freightliner Sprinter, mga modelong 2007 hanggang 2009 na may makinang V6 na diesel. Ang Sprinter ay, walang duda, ang pinakasikat na van sa mundo. Ang disenyo nito, ang espasyo sa loob, ang imahe nito na nauugnay sa propesyonal na transportasyon ay nagdala rito upang maging isang matagumpay na benta sa loob ng ilang dekada. Ngunit sa pagitan ng 2007 at 2009, ang Mercedes-Benz na may-ari ng tatak ay nagpasyang maglagay ng isang makinang V6 na diesel na napatunayang isang bangungot. Ang problema ay hindi ang pangunahing mekanika, kundi ang lahat ng nakapaligid dito. Ang sistema ng emisyon, ang elektronika ng kontrol, ang mga sensor at actuator na nagpabago sa bawat aberya tungo sa isang palaisipan. Ang sistema ng resirkulasyon ng mga gas, EGR, ay nababara ng may nakakagulat na dalas. Ang filter ng mga partikulo, DPF, ay pumasok sa patuloy na regenerasyon na kumukonsumo ng dagdag na krudo at naghahalo sa langis. At kapag may nabigo, ang electronic control unit ay sumasagot sa mga code ng error na napaka-misteryoso na kahit ang mga dalubhasang mekaniko ay hindi mahanap ang solusyon. Ang turbo, bukod dito, ay dumanas ng maagang mga problema sa mga talim nito ng variable na geometry. Ang pagpapalit ng isang turbo sa isang sprinter ng mga taong yon ay maaring nagkakahalaga ng higit sa $3,000. At ang pinakamalala ay, madalas, ang bagong turbo ay hindi tumatagal ng mas matagal kaysa sa orihinal. Ang gastos ng pagmamay-ari sa mahabang panahon ng mga sprinter na ito ay sadyang nakakatakot. May nagsasabi na, kung pagsasamahin mo ang ibinayad mo para rito at ang ginastos mo sa mga pagkukumpuni, maari ka sanang bumili ng 2 bagong van ng ibang tatak.
at hindi sila nagkakahalaga ng mali. Bilang Wallow Workhorse Custom Chassis WA42/W62. Mga modelong may makinang GM Wallow.1 L at transmisyong Allison. Ang mga chassis na ito na ginagamit pangunahin sa mga bus ng paaralan, mga van ng paghahatid, at mga sasakyang panlingwa ay isang kakaibang kaso kung paano ang isang mahusay na makina at transmisyon ay maaaring maging isang problema kapag inilagay sa isang set na masama ang disenyo. Ang makinang GM8.1 L Vortec ay isang higante ng gasolina, isang V8 na 8.1 na litro na may reputasyon ng katibayan. Ang transmisyong Allison naman, sa kabilang banda, ay marahil ang pinakamahusay na automatic gearbox para sa mabigat na trabaho sa merkado. Ngunit sa mga workhorse W42 at W62, may mali. Ang pangunahing problema ay ang sistema ng pagpapalamig na hindi sapat para sa mga pangangailangan ng patuloy na pagtatrabaho, lalo na sa mga aplikasyon ng madalas na paghinto tulad ng mga bus ng paaralan. Uminit ang makina, bumigay ang gasket ng kulata, at ang palamig ay nagsimulang humalo sa langis. Kapag nangyari yon, ang makina ay nahatulan na. Ang pagkukumpuni ay nangangailangan ng pagbaklas ng kulata, pag-aayos o pagpapalit nito. At madalas, ang mga pinsala sa mga bearing ng crankshaft ay nagpipilit sa isang ganap na rekonstruksyon. Pinag-uusapan natin ang mga bayad na madaling lumampas sa $10,000. Madalas ay masigit pa sa halaga ng buong sasakyan. Kapag hinarap ng may-ari ang katotohanan yon, ang desisyon ay palaging pareho: sirain na o ibenta ng per piyesa. Ang workhorse ay patunay na ang isang mabuting makina at isang mabuting transmisyon ay hindi gumagarantiya ng isang mabuting sasakyan kung ang kabuuan ay masama ang pagkakaisip. Hanggang dito ay nakita natin ang mga problemadong makina. Ngunit, maaari pa rin pakisamahan kung handa kang gumastos. Ang mga susunod ay ang impyerno sa ibabaw ng mga gulong. Ang mga ito ang mga truck na nagpabagsak sa mga buong plota. Ang mga nagdulot ng mga milyong-milyong grupong demanda. Ang mga dapat na may kasamang babalang pangkalusugan sa hood. At ang bilang isa ay hindi lamang ang pinakamalalang truck na bibilhin. Ito ay, para sa marami, ang pinakamalaking pagkakamaling pinansyal sa ibabaw ng mga gulong na nagawa kailanman. Bilang pito, Ford F600 at 50/F750. Mga modelong 2020 hanggang 2022 na may makinang Power Stroke 6.7L na may mataas na lakas. Kung ang mga nakaraang modelo ng F6 na 150 at F750 ay problemado na, ang henerasyong 2000 at 20 hanggang 2022 ay nagdala ng mga depekto sa isang bagong antas. Nagpasya ang Ford na ilagay sa mga truck na ito ang bersyon na may mataas na lakas ng makinang Power Stroke 6.7L, ang parehong kagamitan ng mga pickup F450. Ngunit nang hindi isinasaalang-alang na ang isang truck para sa mabigat na trabaho ay hindi isang pickup. Ang mga pangangailangang thermal at mechanical ay mas mataas, at ang makina ay nagsimulang magpakita ng mga nakakabahala na senyales ng pagkapagod. Ang sistema ng post-treatment ng emisyon, na sadyang komplikado na, ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang filter ng mga partikulo, DPF, ay napupuno ng may hindi katanggap-tanggap na dalas, na pumupuwersa sa patuloy na mga regenerasyon na kumukonsumo ng dagdag na krudo at naghahalo sa langis. Ang mga sensor ng NOx
ay nasisira ng sunod-sunod. At kapag nasira ang mga ito, ang makina ay pumapasok sa mode ng proteksyon, D-rate, na naglilimita sa lakas sa mga antas na gumagawa sa pagtakbo sa highway na imposible. Ang pinakamalala ay ang mga mode na D-rate na ito ay nangyayari sa mga sandaling pinakahindi angkop, sa gitna ng isang paakyat na may buong karga, sa isang pag-overtake. Ang transmisyon bukod dito ay hindi sapat ang kakayahan. Ang parehong mga problema ng torque shift ay naulit, na may mga pagkasira sa mga solenoid at sa katawan ng mga balbula na nag-iiwan sa truck na tumirik ng walang paunang abiso. Kapag nag-expire ang garantiya, ang may-ari ay mahaharap sa mga bayad na may 5 numero ng may nakakagulat na regularidad. May mga driver na kinailangang palitan ng buong sistema ng post-treatment ng 2 beses sa loob ng mas mababa sa 100,000 kilometro. Ang Ford F650 ng mga taong ito ay ang perpektong halimbawa kung paano ang isang masamang integrasyon sa pagitan ng makina, transmisyon at chassis ay maaring magpabago sa isang kagamitan sa trabaho tungo sa isang pang-ekonomiyang hatol. At ang pinakamalagim ay maraming maliliit na negosyante na naakit sa pangalan ng Ford at sa idineklarang lakas ang nahulog sa bitag nang hindi nalalaman ang naghihintay sa kanila. Bilang 6, International CV Series, mga modelong batay sa Nissan Titan XD. Nang magpasya ang International na pumasok sa segment ng mga pickup na pang mabigat na trabaho, nakagawa ito ng isang estratehikong pagkakamali. Sa halip na bumuo ng sariling sasakyan, kinuha nito ang base ng Nissan Titan XD, nilagyan ng emblem ito, at ibinenta ito na tila ba isa itong international sa habang buhay. Ang resulta ay isang mechanical na Frankenstein na hindi naging ganap na isa o ang isa pa. Ang mga problema ay nagsimula sa kawalan ng pagkakakilanlan. Ang mga dealer ng International ay hindi handa na mag-ayos ng isang sasakyang may mga bahagi ng Nissan. At ang mga dealer ng Nissan ay ayaw makialam sa isang sasakyang may emblem ng International. Ang may-ari ay naisama sa isang limbo ng technical na serbisyo kung saan walang sinuman ng umaako ng responsibilidad. Ang transmisyon na isang particular na bahagi ng modelong ito ay dumanas ng maagang pagkasira. Ang mga pagbabago ng kambyo ay naging biglaan. Ang mga synchronizer ay napudpod. At sa maraming kaso, ang buong kargada ay kailangang palitan bago ang 60,000 kilometro. Ang elektronika ay isang sakuna. Mga sensor na nagbibigay ng maling basa, mga sentralita na nagre-reset ng mag-isa, mga ilaw ng aberya na bumubukas ng walang malinaw na dahilan. At kapag nagtagumpay ang may-ari na patingnan ng sasakyan sa isang dealer, ang pagsusuri ay maaring tumagal ng ilang linggo dahil ang mga manual ng talyer ay hindi tumutugma sa katotohanan ng sasakyan. Ang CV series ay ang perpektong halimbawa ng kung ano ang nangyayari kapag ang dalawang kultura ng ininyerya ay pinaghahalo ng hindi pinagsasama. Kapag ang dalawang pilosopya ng disenyo ay nagbabanggaan ng hindi nakakahanap ng gitnang punto. Ilang piraso lamang ang naibenta at ang mga tumatakbo pa ay ginagawa ito sa pag-asang walang mangyayari. Dahil kapag may nangyari, ang pag-aayos nito ay isang mahabang paglalakbay na maaring mag-iwan sa truck ng ilang buwan na nakatigil. Bilang 5, Hino 268/338, mga modelong 2010 hanggang 2015 na may makinang J08E. Ang Hino ay, para sa marami, kasing kahulugan ng pagiging maaasahan ng hapon. Ang tatak na nauugnay sa Toyota
ang bumubuo ng mga truck na may parehong obsesyon sa kalidad gaya ng kanilang mga kotse. Ngunit sa pagitan ng 2010 at 2015, may mali na nangyari sa planta na gumagawa ng mga makinang J08E. Ang mga makinang ito, nakagamitan ng mga modelong 268 at 338 ng Hino, ay nagsimulang magkaroon ng mga problema na nagmansa sa reputasyon ng tatak. Ang sistema ng iniksyon na Common Rail ay napatunayang mas maselan kaysa sa inaasahan. Ang mga injector ay nasisira ng sunod-sunod at kapag nasira ang mga ito, hindi lamang nito iniwan ang makina na walang lakas, kundi maaari itong magdulot ng mga sakunang pinsala kung ang krudong diesel ay humalo sa langis. Ang turbo, bukod dito, ay nagpakita ng mga senyales ng maagang pagkapagod na may mga bearing na napupudpod at mga baras na nawawala sa sentro. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang konsumo ng langis. Maraming may-ari ang nag-ulat na kailangang magdagdag ng ilang litro sa pagitan ng mga pagpapalit, isang malinaw na sintomas na may mali sa mga segment o sa mga gabay ng balbula. Kapag dinala ang makina sa talyer, ang balita ay palaging pareho. Mahal na pagkukumpuni at, madalas, walang garantiya na ang problema ay hindi na muling lilitaw. Sinubukan ng Hino na ayusin ito sa pamamagitan ng mga update sa software at mga pagpapabuti sa mga bahagi. Ngunit para sa mga may-ari ng mga modelong 2010 hanggang 2015, ang solusyon ay dumating ng huli na. Marami sa mga truck na ito ay iniwan na lamang sa kalagitnaan. Ibinenta ng per piyesa o sadyang ipinarada sa isang sulok habang naghihintay ng desisyon na hindi kailanman dumarating. Ang J08E ng mga taong iyon ay nagpatunay na kahit ang mga Hapon ay maaaring magkamali at kapag nagkamali sila, ang pagkakamali ay maaaring maging dambuhala. Bilang 4, Peterbilt 579. Mga modelong 2012 hanggang 2015 na may makinang Packard MX-13 na mga unang henerasyon. Ang Peterbilt ay isa sa mga pinakamamahal na tatak sa Amerika. Ang pangalan nito ay nagpapaalala ng kalidad, estilo at tradisyon. Ngunit nang ilunsad nila ang makinang Packard MX-13 sa kanilang mga modelong 579, may isang bagay na naging lubang mali. Ang mga unang henerasyon ng makinang ito na idinisenyo upang makipagkumpetensya sa mga higanting Europeo ay dumanas ng mga depekto ng kabataan na naging sakuna. Ang pinakamalubang problema ay nakaapekto sa crankshaft. Dahil sa isang pagkakamali sa paggamot sa init o sa timpla ng metal, ang ilang crankshaft ay nagkaroon ng mga mikroskopikong lamat na, sa paglipas ng panahon, ay naging mga bali. Kapag ang crankshaft ay nabali sa isang makinang diesel, ang resulta ay apokaliptiko. Mga piston na tumatama sa mga balbula, mga biyela na bumubutas sa block, mga pira-pirasong bakal na umiikot sa buong sistema ng lubrikasyon. Ang pagkukumpuni sa mga kasong yon ay hindi binubuo ng pag-aayos ng makina, kundi sa pagpapalit nito ng buo. At ang isang bagong makina para sa isang Peterbilt 579 ay maaaring magkakahalaga ng higit sa $30,000. Hindi pa kabilang ang bayad sa paggawa. Kasama pa rito ang mga problema sa mga bearing ng biyela na napupudpud ng maaga at sa sistema ng iniksyon na nasisira ng walang paunang abiso. Kinilala rin sa huli ng Packard ang mga problema at pinabuti ang makina sa mga susunod na henerasyon. Ngunit para sa mga bumili ng mga unang 579, ang karanasan ay nakakapinsala.
Marami ang nawala ng 10,000 dolyar at ang pinakamalala, ang tiwala sa isang tatak na naniniwala silang hindi matitinag. Ang mga dealer ay napuno ng 579 na naghihintay ng mga bagong makina na may mga palugit ng paghihintay na hanggang 6 na buwan. Habang nangyayari ito, ang may-ari ay patuloy na nagbabayad ng utang para sa truck, ang siguro, ang mga buwis, nang hindi nakakagawa ng kahit $1 na kita. Bilang 3, Kenworth T680. Mga modelong 2012 hanggang 2015 na may makinang Packard MX-13 ng mga unang henerasyon. Ang parehong problema, ang parehong kwento, ang parehong pagkabigo. Ang Kenworth T680. Ang pamunahing sasakyan ng kapatid na tatak ng Peterbilt ay gumamit ng parehong makinang Packard MX-13 sa mga unang taon nito at dumanas ng parehong mga depekto. Mga crankshaft na nababali, mga bearing na nagkakapira-piraso, mga injector na nasisira. Ang tanging pagkakaiba ay ang emblem sa hood. Para sa mga may-ari ng mga T680 na ito, ang bangungot ay doble. Sa isang banda, mayroon silang truck na hindi nila magamit dahil ang makina ay nasa talyer. Sa kabilang banda, nakikita nila kung paano bumabagsak ang halaga ng muling pagbebenta habang ang masamang katanyagan ng MX-13 ay kumakalat sa buong industriya. Ang mga dealer ay napuno ng T680 at 579 na naghihintay ng mga bagong makina. At ang mga palugit ng paghahatid ay humaba hanggang 6 na buwan. May mga kaso ng mga buong kumpanya na nalugi dahil ang kanilang plota ng T680 ay nanatiling hindi maigalaw. Natutunan ng Packard ang aral at ang mga susunod na MX-13 ay mas maaasahan na. Ngunit para sa mga bumili sa pagitan ng 2,000 at 12 at 2,000 at 15, ang pinsala ay nagawa na. Ang T680 ng mga taong yon ay isang paalala na kahit ang pinakamahusay na mga tatak ay maaari maglabas ng mga produktong hindi pa handa. At ang presyo ng kawalang kahandaang yon ay palaging binabayaran ng mga kliyente. May mga driver na hanggang ngayon, kapag nakakakita ng T680 ng panahong yon, ay nagaantanda ng krus bago lumapit. Bilang 2, Freightliner Cascadia. Mga modelong 2008 hanggang 2010 at 10 na may makinang Detroit DD, 15 na mga unang henerasyon. Ang Freightliner Cascadia ay ang pinakabinibiling truck ngayon sa Amerika, isang kamantayan ng kahusayan at pagiging maasahan. Ngunit hindi ito palaging ganito. Ang mga unang henerasyon ng makinang Detroit DD15, ang mga nagbigay lakas sa Cascadia sa pagitan ng 2008 at 2010 ay naging isang tunay na sakuna. Ang pangunahing problema ay ang sistemang EGR na isinailalim sa mga pangangailangan na hindi nito kayang suportahan. Ang mga palamig ng EGR ay nagkaroon ng mga lamat na nagpapahintulot sa palamig na humalo sa mga usok ng tambutso at sa huli ay pumasok sa mga silindro. Kapag nangyari yon, ang makina ay nagsimulang mawalan ng kompresyon, naglalabas ng puting usok at sa huli ay bumibigay. Ang turbo ng variable na geometry ay nagbigay din ng mga problema. Ang mga talim ay tumitigas dahil sa uling. Ang pressure ng pag-ihip ay bumabagsak at ang makina ay nawawalan ng lakas. Ngunit ang pinakamalala ay ang mga lamat sa kabisal ng makina. Dahil sa isang depekto sa disenyo o sa mga materyales, ang ilang kabisal ay nagkaroon ng lamat pagkatapos ng ilang libong kilometro lamang, na nagdulot ng paghalo ng langis at palamig na tumapos sa mga bearing ng crankshaft.
Ang pagkukumpuni ng isang DD-15 ng mga taong iyon ay maaring magkakahalaga ng madali ng $40,000. Maraming plota, ang mga may kakayanan, ay pinapalitan ng mga truck bago umabot sa 500,000 kilometro upang hindi maharap sa bayad na yon. Ang mga hindi nakakaya ay, sa madaling salita, nalulugi. Ang DD-15 ay naging isang mahusay na makina pagkatapos ng ilang mga update. Ngunit ang mga unang henerasyon ay isang babala ng kung ano ang nangyayari kapag ang presyon na sumunod sa mga pamantayan ng emisyon ay inuuna kaysa sa kapanahunan ng ininyerya. Isang paalala na kahit ang mga higante ay maaring matisod. Bilang isa, International ProStar na may makinang Max Force 13 at Max Force 15. Walang pagtatalo. Walang diskusyon. Walang ikalawang lugar na lalapit dito. Ang International ProStar na may makinang Max Force 13 o Max Force 15 ay, nang walang anumang pag-aalinlangan, ang pinakamapanirang truck sa makabagong kasaysayan ng transportasyon. Hindi lamang ito may isang problema. Ang lahat dito ay isang problema. Ang kwento ay nagsisimula sa isang estratehikong desisyon ng International. Sumunod sa mga pamantayan ng emisyon ng EPA nang hindi gumagamit ng sistemang Selective Catalytic Reduction, SCR. Ibig sabihin, ng walang urea. Dahil dito, itinaya nila ang lahat sa maling kabayo. Isang sistemang EGR na may ultra-high rate na muling nagpapaikot ng dambuhalang dami ng mga usok ng tambutso sa makina, na isinasa ilalim ang lahat ng mga bahagi sa mga thermal at chemical na kondisyon na hindi nila kayang suportahan. Ang resulta ay isang serye ng mga pagkasira na walang katapusan. Ang mga kabizal ng mga silindro ay nagkaroon ng lamat ng may nakakagulat na dalas. Ang mga injector ay nasisira ng sunod-sunod. Dinudumihan ng langis ng krudo at sinisira ang mga bearing. Ang mga turbo ay tumitigas. Ang mga piston ay nababasag. Ang mga balbula ng EGR ay nababara. Ang filter ng mga partikulo ay napupuno. At kapag nagtagumpay ang may-ari na ayusin ang isang problema, isa pang problema ang lilitaw pagkaraan ng ilang libong kilometro lamang. Ang mga grupong demanda ay naipon. Ang mga dealer ay napuno ng ProStar na naghihintay ng mga bagong makina. Ang mga palugit ng pagkukumpuni ay humaba hanggang 6 na buwan. Nakikita ng mga may-ari kung paano bumabagsak ang kanilang mga negosyo habang patuloy na nagbabayad ng mga utang para sa mga truck na hindi nila magamit. Ang Max Force 13 at 15 ay hindi lamang mga masamang makina. Ang mga ito ay, marahil, ang pinakamalalang makinang diesel na nailagay kailanman sa mga truck sa kalsada sa mga nakaraang dekada. At ang pinakamalala ay ipinagpatuloy ng International ang pagbebenta sa mga ito sa loob ng maraming taon. Itinatanggi ang ebidensya hanggang sa ang katotohanan ay sumabog sa kanilang mukha. Ngayon, ang mga ProStar na may Max Force ay ibinibenta sa napakamurang halaga sa mga auction. At gayunpaman, ang sinumang bumibili sa mga ito ay karaniwang nagsisisi. Dahil ang pag-aayos ng isang Max Force ay hindi isang pamumuhunan. Ito ay isang hatol. Ito ay isang balon na walang ilalim na lumalamon ng pera at mga pag-asa. Kaya naman, nang walang anumang uri ng pag-aalinlangan, ito ang sumasakop sa bilang isa sa listahang ito. Kung makakita ka ng murang ProStar, tumakbo ka. Ang alok na yon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang bitag. Sa susunod na makakita ka ng isang truck sa magandang presyo sa merkado ng segunda mano, tanungin mo ang iyong sarili kung bakit ito napakamura. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang alam ng nagbebenta na hindi mo alam. Tanungin mo ang iyong sarili
kung magkano ang magagastos mo sa pagpapanatili nito sa susunod na 5 taon. Ang mga truck na ito ay nakasira na ng napakaraming transportista na nagtiwala sa isang magandang alok, sa isang kilalang tatak, sa isang makinang may magandang katanyagan. Ang katotohanan ay sa mundo ng transportasyon, ang mura ay palaging nagiging mahal.